Hi Lizzie! Si Gia to. Papunta na ako sa room. Pag narinig mo tong voice message ko, pumwesto na kayo sa labas. See you! Sabik na sabi ni Gia. Saka ibinalik ang phone sa bag at mabilis na nakisingit sa elevator. Bitbit ang keycard, cake at maliit na pulang box. Buo na ang loob ni Gia na hiyayain si Franco na magpakasal. Naniniwala naman siya na hindi na issue kung sino magyayan ng kasal sa panahon ngayon. Alam kasi niyang wala talagang balak ang boyfriend niya na mag-propose. Pagbaba sa elevator ay mabilis na naglakad si Gia sa room na nireserve niya. Kaso, natigilan siya nang makatapat sa pinto. Yes! Yes! Mga mahihinang ungol ng isang babae mula sa room nila ni Franco ang umalingaw-ngaw sa hall na hindi maiproseso ng utak ni Gia. Nahihirapan na siyang huminga sa pagdalas ng mga ungol. Nanlalamig ang mga kamay ni Gia nang pihitin pabukas ang pinto pagkatapos iswipe ang keycard. Sa kamarahan at mabigat ang bawat hakbang nang makapasok sa kwarto. At parang binuhusan ng liquid nitrogen si Gia nang tumama ang mga mata kay Franco at sa babaeng nakailalim rito pagkarating sa master's bedroom. Ang pagka-excite ni Gia kanina, napalitan ng pait. Kamusta? Okay naman? Nailabas niyo na bang lahat? May cake ako rito. Merienda muna kayo. Baka kasi napagod kayo. Walang buhay na saan ni Gia pagkababa ng cake sa TV set sa bungad ng pinto. Nanginginig ang buong katawan ni Gia habang nakatayo sa bungad ng kwarto. Ni humakbang ay hindi niya magawa. Napabalikwas sa kama itong dalawa at mabilis na tumayo kahit walang saplot ang mga katawan. Kayatin ka na ba? Alok pa ni Gia. Gia! Naiiyak na singhap ng babae habang nagtatago sa likuran ni Franco. Aba, at ikaw pang naiiyak, Lizzie. Hindi ba ako dapat? Sorry, Gia. Ang tagal mo kasing dumating eh. Ay wow, ang tibay mo, Lizzie ah. Ako pa paling may kasalanan. Tama na, Gia. Huwag ka rito mag-iskandalo. Singit nitong Franco. At bakit hindi? Ako ang nagbayad sa reservation na to. Ang kapal mo. Gia, kasalanan mo rin naman lahat ng to eh. Marami kang pagkukulang. Sinong matinong lalaki ang makakatagal ng 4 years na wala man lang nangyayari sa kanila? Wake up! Napakamanang mo. Ang boring mo. Kaya iniwan ka ni Charlie eh. Dapat natuto ka na. Sumbat pa ni Franco. Natigilan si Gia at hindi nakaimik. Diba, sabi ko naman Gia, hindi na uso ngayon ng kasal muna. Manahimik ka, Lizzie. Nanggigigil ako. Putol ni Gia kay Lizzie. Tsk! Nakuha ko pa talagang mag-alala sa'yo. Diba kapapagawa mo pa lang yung dibdib mo? Pag yan nagkaaberya, wala na akong maipapautang sa'yo. Buisit ka? Napakamalas ko talaga. Sige na, ituloy niyo na yan. Mauuna na ako. Pasensya na sa abala ha. Kibit balikat na sabi ni Gia. Saka tumalikod na at tumakbo. Ma'am Gia! Tawag ng receptionist nang makarating siya sa ground floor. Emergencies office. Kagat-labing sagot ni Gia. Paano po yung dinner date? Ano? Ituloy niyo na lang. Sayang rin eh. Lahat ng package na binayaran ko, hayaan niyo gamitin ni Franco. Salamat ng marami. Pagkalabas ng hotel, napangiwi na lang si Gia dahil makulimlim. At uulan pa talaga. Mahinang usal ni Gia. Saka nagmamadaling kinuhang nagva-vibrate na cellphone sa bag. Gia, alam ko naka-leave ka ngayon pero kailangan ka sa office eh. Bilisan mo ah. Natatarantang sabi ng katrabaho niya sa kabilang linya. Madaling pumara si Gia ng taxi at nagtungo sa pinagtatrabahuhan. Gia's point of view. For the last time, utang na loob Gia, umamin ka na. Kararating ko lang galing sa hotel at imbis na manamnam ko ang kalokohan sa akin ni Franco, isang kamalasan pa ang dumagdag. Damang-dama ko ang tensyon sa boses ni Miss Taffy, ang head manager nitong kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Malas na naman. Buisit, ako na naman ang mali. Sinipat ko ang mga tingin ng 5 pang tao na nakaupo palibot sa mahabang mesa sa loob ng conference room. Lahat sila
Tapos nang husgahan ako. Inuulit ko, Gia. Please, ilabas mo ng flash drive. Pilit ni Miss Taffy. Bumuntong hininga ko habang matamlay na nakaupo sa swivel chair at nananatiling nakatungo. Kita kong isang lalaki na biglang tumayo at kagaya ko, walang ekspresyon ang mukha niya. Napangisi naman ako. Nakasuot nga siya ng magarang kasuotan. Compose na compose pero bakas na bakas sa mata niya ang pagkadesperado. Miss Gia, right? That flash drive worth 10 times than my life. Kaya kung sasabihin mo kung nasan to, hindi kita kakasuhan. Turan ng lalaki, halatang nagpipigil lang. Huwag ka sanang mag-isip pang lumusot. Mag-isa ka lang sa office kahapon, hindi ba? Gisa ni Miss Taffy sa akin. Magtitimpi sana ako pero wala na akong choice. Gusto ko nang magpahinga at nang matapos na ito. Bakit? Putol ko. Saka iniangat ang malamig na tingin kay Miss Taffy. Kung magpapaliwanag ba ako may mababago? Tapusin na natin to dahil awang-awa na ako sa iyo, Miss Taffy. At dahil inaantok na rin ako. Kung ako ang ituturo nyo, sige. Hanapin nyo sa akin hanggat gusto nyo. Pero aminin na lang natin na ako ang pinaka-less hassle na paalisin rito. Dahil ako ang mababa ang pinag-aralan at ang pinaka-walang kwenta. Kaya sige, ako na lang. Nasa table ko yung inventory para kahapon kasi pinadala niyo ako sa fieldwork at hapon na ako nakabalik. Tawagan niyo na lang ako kung anong hatol niyo. Kung magkano naman yung flash drive na yun, babayaran ko na lang. 30 million. Kaya mong bayaran? Mapangot siyang tanong ng lalaki. 30 million? Mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Kung mapapatunayan niyo na akong may kasalanan, babayaran ko. Tumayo na ako at walang buhay na naglakad palabas ng conference room. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa side bag. Napatigil pa ako saglit nang mapansin ang malabong refleksyon ko sa glass wall partition nitong dinadaanan kong hall palabas ng building. Manang, boring. Bulong ko habang nakatitig sa malungkot na refleksyon ko. Lumang sapatos, napakalaking t-shirt, maluwag na jeans, malabong eyeglasses at magulong buhok. Boring nga talaga. Inubos pa nilang maghapon ko kahapon. Para ano? Akala ata talaga nila na santo ko. Ay, malalim na buntong hininga ko nang makarating ako sa entrance ng building. Bukas ulit, Gia. Paalam ng mga katrabaho ko. Saka parang mga batang nagtampisaw sa ambon. Plastic. Bulong ko. Hindi ko kasi alam kung totoong nilulook forward nila na makita ako bukas o sadyang trip nila na iparamdam sa akin kung gaano ako kamalas. At bumuhos na nga ang ulan. Lakasan mo pa. Para mas malungkot ako ngayon. Walang kabuhay-buhay na sabi ko habang nakatingala sa langit. Gayunpaman, wala naman akong choice kung hindi ang umuwi. Pero dumaan na muna ako sa malapit na convenience store. Nakasanayan ko na lang talagang gawing rason ng paglalakad sa mahabang aisle ng kada section. Habang nalulunod sa lungkot. At bukod pa rito, kung hindi ako mamimili, wala akong mapapala sa apartment kung hindi gutom. Napatigil lang ako sa paglalakad nang biglang may maglagay ng payong sa cart ko. Charlie, ano na naman ba to? Reklamo ko nang harapin ko ang isang lalaki na nakasuot ng pang security guard at nakangiti ng napakaganda sa akin. Payong? Anong gagawin ko dito? Alam ko naman na wala kang balak na magpayong kahit umuulan. Baka magkasakit ka pa. Isusumbat pa yan sa'yo ng ate mo. Ibalik mo na. Malas man ako pero hindi naman ako mabilis tablan ng sakit. Ako nang magbabayad. Sige na. Pero alam mo, nakakatawa lang talaga na lakad pa lang. Alam na alam kong ikaw yan. Mahal nga talaga kita. Okay, ayoko ng ganyang usapan. Haalis na ako. Walang buhay na sabi ko. At saka tumalikod na ulit sa kanya. Gia, sorry na. Hindi na. Bumalik ka na sa pwesto mo at baka mamaya matanggal ka pa sa trabaho. Napakalandi mo. Pagkatapos ko magpaka-shear, napangiwi na lang ako ng mapagtanto na mas lumakas pa ang ulan paglabas ko sa convenience store. Ay nako, wala talaga akong kasing malas. Bulong ko tsaka naglakad paalis. Wala man lang tricycle ni jeep na dumadaan. Ibang klase.
Sinumpa ata talaga ako. Hindi na ako nag-abalang gamitin ng payong. Tutal, basa na rin lang ako. Itodo ko na. Libre pang umiyak nang walang nakakapansin sa luha ko. Habang ginagawang tungkod ang payong mula sa supermarket, tumawid pa ako ng 2 pedestrian lanes bago nakarating sa apartment ng kapatid ko. Tumutulo pang basa mula sa buhok ko pagdating sa apartment at hindi na ako nagulat nang madatnan kong napakakalat ng bahay at nagsisigawan na naman si ate at ang asawa niya. Paalisin mo na si Gia dito. Kung hindi, huwag ka nang umasa na papayag ako na magkakaanak pa tayo. Bulyaw ni Kuya Mark, ang asawa ng ate ko. Kupay rin yan. Hindi ko inalintana ang sinabi ni Kuya dahil alam ko naman na hindi nila kayang mabuhay nang wala ako. Kahit gusto ko, kawawa naman si Gia. Dadalawa lang kaming magkapatid. Kung paalisin ko siya, para saan pat naging ate niya ako? Sumamo ng ate ko kahit ramdam na ramdam ko nagigil na siya. Napailing na lang ako saka dumiretso sa paghuhugas ng mga plato. Pagkababa sa kitchen counter ng mga pinamili ko. Mabilis kong natapos ang paghuhugas. Pagkatapos kong maisalansa ng mga plato sa dish rack, kinuha ko ng vacuum para maglinis sa sala habang pinupulot ang mga nagkalat na damit. Palibhasa, mana sa mama nyo sa kapal ng mukha. Sigaw ni Kuya Mark. Napatigil ako sa pag-vacuum at napahinga ng malalim. Ano bang meron sa araw na to? Mapait kong bulong habang nahihirapan na pigilan ng mga luha ko na lumabas. Pero mana kay mama? Aba, hindi ako magiging kagaya ni mama no? Mas nangingibabaw na ang galit ko. 2 taon, tiniis kong ugali nila mag-asawa. Nagtiyaga na parang katulong dahil lagi ko silang inaalala. Tapos ganun-ganun na lang nila ako kung husgahan. Ikumpara na nila ako sa lahat. Wag lang kay mama. Makapalang mukha. Bulong ko sa pinakamalamig na tono na kahit ako'y nilamig rin. Maski ang mga mata ko, napakalamlam sa itim na refleksyon ng flat screen na TV rito sa sala. Paano ba maging makapalang mukha? Binitawan ko ang vacuum at naglakad papunta sa kusina. Saka humugot ng isang plato sa dish rack. Ganito ba? Sabi ko saka binitawan ng plato. Nagkalat ang mga piraso ng plato sa sahig. Nakalilinis ko lang. Kita ko na dumudugo ng paa ko sa mga tumama na maliliit na bubog. Kumuha pa ako ng isa pa at binasag hanggang narinig ko ang mga nagmamadaling yabag nila ate pababa ng hagdan. Gia, ano bang ginagawa mo? Gigil na bulyaw ni ate. Nakita kong pasugod na sa akin. Tumingin lang ako at ngumisi. Saka inubos sa mga plato, tasa, mug at mga baso. Puro dugo na ako pero hindi ko maramdaman. Tumigil ka na at baka masaktan pa kita. Napasabunot sa buhok na banta ni Kuya Mark. Hindi ko sila pinansin at dumiretso na ako sa kwarto ko. Pero tumigil muna ako saglit at binutas ang collecting bag ng vacuum dahilan para magkalat ang mga alikabok at samot-saring kalat. Gia, ano bang nangyayari sa'yo? Ano problema mo? Mabilis kong hinigit ang malaking bag at maleta ko na ni minsan ay hindi ko tinangkang alisin sa pagkakaimpake. Wisit ka! Mahalas ka talaga sa buhay namin! Hagulgol ni ate na balisang nakatitig sa nangyari sa bahay. Sorry. Walang amor na sabi ko. Saka kinuha ang payong sa gilid ng sofa at naglakad na papunta sa pinto. Ah, bastos naman kung hindi ko sasagutin ang tanong mo. Anong nangyari sa akin? Napuno ako ate. Nasagad ng bait ko. Kakaubos kasi sa'yo. At talagang may gana ka pang sumagot. Kaya hindi na ako nagulat na niloko ka ni Franco at Lizzie. Kasi hindi ka marunong maging tao. Alam mo? 3 taon na. Halos salukin ng sikmura ko. Nasusuka ko. May totoo pa bang tao? Ngisi ko. Yung mga binasag ko, lahat naman yun ay binili ko. Binasag ko na lang dahil hindi ko naman madadala. Ay sorry, kung lahat nabasag. Lahat pala sa akin yun, no? Oh, ang kapal na mukha mo. Sana hindi na lang kita kinupkop. Kinupkop? Hindi mo ako kinupkop ate. Pumunta ako dahil nag-aalala ko sa'yo. Dahil wala ka namang alam gawin sa buhay. Ang yabang mo,
Saan ka naman pupunta? Uuwi. Dadalawin ko si Papa. Death anniversary niya ngayon. Baka nalimutan mo. Ipagluluto ko sana kayo kaso mukhang hindi na kayo tatagal ng isang gabi na andito ko. Kaya alis na ako. Ingat ate. May petroleum jelly sa kwarto ko. Lagyan mo yung mga bago mong pasa. Namutla ang mukha ni Kuya Mark. Abat ano? Masama ako? Singit ni Kuya Mark at inambahan ako ng suntok. Mabuti na lang at may payong ako. Mabilis ko siyang hinampas. Kaya yun, knockout. Yung kalat, kaya nyo na yan. Tutal ganyan na ganyan naman ang dinadatdan ko 2 years ago. At 2 years na tinitiis kong araw-araw linisin. Kita ko ang pag-iyak ni ate. At bakas sa mga mata niya ang pagmamakaawa na huwag siyang iwan. Pero oras naman na para matuto siya mabuhay. Hindi ko rin matanggap na pinagtakpan niya si Franco at pinagmukha niya akong tanga. Tumigil naman na ang ulan nang makasakay ako sa taxi paglabas ng apartment. Saan tayo ma'am? Tanong ng taxi driver. Bus station. Kaso, halos manlamig ako nang makitang kulang ang pamasahe ko. Nagbayad nga pala ako ng tubig, renta sa apartment at kuryente kahapon. Manong, dyan na lang po sa may karaoke bar. Abiso ko sa driver nang makita ang metro. Pagbabay agad akong tumawag sa isang tao na tanging mahihingian ko ng tulong. No choice ako kung hindi ako hihingi ng tulong. Pagkakakitaan lang ng mga tambay ang organs ko. Hello Charlie, busy ka ba? Uutal-utal ko habang nanginginig na talaga ang mga kamay ko. Nilalagnat na ata ako. Chat mo ang exact location mo, dyan ka lang. Papunta na ako. Mariin ang bawat bigkas ni Charlie. Sige salamat. Hanggat maaari, ayoko ng tulong. Pero dahil kakaibang kamalasan ko, minsan talaga nagigipit na ako. Ilang minuto akong nakaupo sa harapan ng karaoke bar. Halos makatulog na ako habang nakasubsob sa bag ko na nakapatong sa mga tuhod ko. Marami nang lumabas at pumasok hanggang mabasa ako ng naipon na tubig ulan sa harapan nitong bar pagtigil ng isang kotse. Kasalanan mo, tanga. Singhal sa akin ng lalaki na bumaba sa kotse pero hindi na ako nag-abala pang tingnan siya. Kung papatulan ko'y baka mapaagang finish line ko. Gia! Dinig kong tawag sa akin ni Charlie kaya iniingat ko ang tingin ko. Pasensya na, medyo dinalaw ako ng malas eh. Hiyang-hiya na bungad ko kay Charlie. Tsk, ano bang bago? Tara na sa loob na makapagpalit ka. Sabi ni Charlie sa kinuhang bag at maleta para bitbitin pagpasok. VIP, 1 hour. Sabi ni Charlie sa receptionist. 11 hours ang bayaran mo. Usal ko. Tumingin na lang si Charlie at napailing. Magandang nakuha naming VIP room. May CR ito at sa lalaki ng mga sofa, pwede na itong tulugan. Maligo't magpalit ka na. Magpapainit ako ng tubig para may mahigop ka. Sabi ni Charlie at tumango na lang ako saka pumasok sa CR, dala ang bag ko. Paglabas ko ng CR, may mainit na sabaw nang ibinaba sa mesa si Charlie. May mga pagkain na rin at mga alak. Wow, ang dami mo namang in-order. Biro ko. Lipas ng birthday ko. Gia, puro ka na naman biro. Sorry. Ano bang nangyari? Tanong niya habang kumakain kami. Hindi ko mapigilang pansinin kung gaano kaasikaso si Charlie. Uuwi na ako sa probinsya. Natanggal na ako sa trabaho at nag-away kami ni ate. Nag-away kayo ni Rhea? Paano? Marunong ka bang magalit? Ngayon ko lang nalaman na marunong pala ako. Saan ka na niyan tutuloy? Sa bahay namin, sa probinsya. Ayos lang na kasama mong mama mo? Bahala na Charlie. Sabi ko, saka natahimik kami at tinapos na ang pagkain. Oh, uminom ka. Alok ni Charlie pagkatapos kumain. Ang swerte ni Jane sa'yo. Wala sa sarili kong sabi. Natigil naman siya sa pag-aayos ng pinagkainan. Yung offer ko, baka gusto mo nang tanggapin ngayon. Charlie naman. Natigil ako sa pag-inom ng tubig. May kung anong maasim na pakiramdam ang bumara sa lalamunan ko. Gusto kong sumuka. Malas na nga ako, wala pang matitira kahit dignidad sa akin. Gia, kaya kitang buhayin. Pwede tayong mamuhay na magkasama sa ibang bansa. Pinapangako ko na
Ikaw lang ang magiging babae ko. Walang kagatul-gatul na sabi ni Charlie. Napangisi ako. Pucha, ang sakit. Ang baba naman talaga ng tingin sa akin ng mundo. Ang ending, magiging kagaya ko rin lang si mama. E di sana hindi na ako naglayas. Charlie, hindi lang ako pangkabitan. Iba naman ikaw sa mama mo. Ang mama mo nilokong papa mo at sumama sa mas bata. Charlie, makakasira ako ng pamilya. Masasaktan ko ang asawa mo, pati ng anak mo. Naiintindihan mo ba yung gusto mong gawin ko? Pigil luha kong sagot kay Charlie. Umalis ka na. Babayaran na lang kita kapag kumita na ako sa probinsya. Ano bang problema, Gia? Ikaw na nga itong nakipaghiwalay sa akin. Tinatanggihan mo pa ako ng tinatanggihan. Dismayadong sabi ni Charlie na agad na nakaubos ng 3 bote ng alak. Straight. Hindi rin naman ako nagpatalo. Uminom rin ako. Sa tingin ko naman ay deserve ko na uminom. Masyadong maraming event na ngayong araw. Nagkulang ako. At oo, tanggap na tanggap ko yun kahit masakit. Dahil ang rason mo lang ay ayaw kong may mangyari sa atin hanggat walang kasal. Pinakawalan naman agad kita. Nakapag-asawa ka kagad. Nagkaanak. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Huwag mong sabihin na pinagmamalaki mong boyfriend mo si Franco. Hindi, wala na kami. O yun naman pala eh. Charlie, kaya kong mabuhay kahit walang lalaki. May bago na agad? Wow! Ano, may bago na? Ramdam ko ang tensyon sa boses niya. Lumalakas na ang kabog ng dibdib ko. Iba talagang impluwensya ng alak. Alam ko naman sa sarili ko na si Charlie pa rin kahit 4 na taon na kaming magkarelasyon ni Franco. Umalis ka na lang. Iwas ko sa tingin niya, saka tumayo at akmang pupunta sa unahan para kumanta. Kahit na anong sabihin mo, hindi kayang magsinungaling ng mga mata mo. Ako ba rin, hindi ba, Gia? Lasing ka na, umuwi ka na sa pamilya mo. Yumakap na si Charlie sa likuran ko at lumalim na ang paghinga ko. Please, Gia. Nagkamali ako kay Jane at araw-araw pinagsisisihan ko yun. Charlie, bitaw. May bago na. Masaya ka? Sinungaling. Kung meron na, bakit akong kasama mo ngayon? Napalunok ako ng laway sa init ng mga hininga ni Charlie at tumama sa gilid ng leeg ko. Nahihilo na rin kasi ako dahil sa tama ng alak. Nabubwisit ako sa kanya. Hindi ba pwede yun? Sasagot pa sana si Charlie nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa amin yung lalaking nakasagutan ko sa opisina. 30 million? Bulalas ko nang wala sa sarili. Hindi naman umimik yung lalaki at dire-diretso papalapit sa akin. Hindi niya inalis ang tingin sa akin. Sino ka? Tanong ni Charlie pero nilagpasan lang siya nitong lalaki. At talagang sinundan mo pa ako. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang hawakan niyang mukha ko. Paglapit, sabay halik. Nanigas ako. Hindi ko alam ang gagawin. For the very first time, hindi nagprotesta ang katawan, isip at puso ko. Gusto ko ang mga nangyayari. I'm sorry, love. Promise, hindi ko nagagawin yung ayaw mo. Kung anong gusto mong ulam, doon na tayo. Sabi ng lalaki, pagbitaw sa halik. Hindi ko alam paano at bakit. Pero hinalikan ko na rin siya pabalik. Gia! Sigaw ni Charlie pero parang ugong na lang ang dating ng boses niya sa akin. Nalulung na ako sa mga halik sabay bigla akong kinalong nitong lalaki. Siguro, dala na rin ang bugso ng damdamin. Pare, ito ang tseke. Sana sapat na yan na pambayad sa abala. Sabi ng lalaki saka ibinaling pabalik ang tingin sa akin at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa mga hita ko. Ang bigat mo, sira ulo. Tumawa pa itong lalaki ng mahina, saka hinalikan ako ulit. Hindi niya inaalis ang mga tingin sa akin habang naglalakad siya, patungo sa sofa habang kalong-kalong ako. Kaya hindi ko na namalayan ang pag-alis ni Charlie. Ang alam ko lang, nalulunod ako sa mga malalambot na labi at mabangong hininga nitong lalaki. Ang bango niya, nakakaantok. Sa sobrang haba ng panahon na malungkot ako, nalimutan ko na kung kailan ang huling beses na nakatulog ako ng payapa, magaan at walang iniisip. You're warm. Bulong niya sa may leeg ko, dahilan para magtayuan ng mga balahibo ko sa braso.
Ramdam ko ang marahan na paghalik niya sa leeg ko habang inihihiga ako sa sofa. Shucks, hindi pwede. Umot ko. Hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Kahit anong pakikipagtalo ng isipan ko na baka mamaya may asawa na itong lalaki, girlfriend o boyfriend. Hindi papaawat ang puso ko. Inaantok talaga ako. Okay bang maging selfish? Mahinang hikbi ko, kaya natigilan itong lalaki. Kung akong tatanungin mo, kung hahayaan ng panahon, pipiliin kong maging makasarili. Nakangiting sagot nitong lalaki. Ang ganda ng mga ngiti niya, kaya mas kumampante na ang loob ko. Sabi mo yan ha? Pwede ba akong matulog? Ano? Yung init at amoy mo kasi. Grabe yung antok na dulot sa akin. Talaga? Okay. Pero pwede bang payakap? Diyan ka lang sa ibabaw. Hindi to ako sa ilalim. Ano to, sisiw kita? Biro niya saka nagtawanan kami. Hindi ko na alam kung gaano kahabang oras akong natulog. Pakiramdam ko, first time akong nakapagpahinga after 13 years. Dagdag pang masarap na aircon. Alas 3 na? Shoot! Mahuhuli na ako nito sa barko. Bulong ko sa kadahan-dahan na itinulak ang lalaki paalis sa ibabaw ko. Nakayakap na ito kaya mas mahirap. Tahimik kong kinuha mga gamit ko para hindi magising itong lalaki dahil mahihiya na ako. Wala na akong tama ng alak. Kuya, sasakay pa ako. Humihingal na sigaw ko sa isang crew. Naabot ko naman ang biyahe ng barko pa uwi sa probinsya namin dahil mabilis naman ang bus na nasakyan papuntang port. Yun nga lang, kahit anong pahangin ko sa barko, hindi mawala sa isipan ko yung lalaki at yung mga nangyari noong gabi. Hanggang sa makababa ng barko ay lutang pa rin ang isipan ko. Bibili ka ba ng bulaklak? Alintana ng tindera sa akin. Opo, lahat ng klase ng puting bulaklak. Pero magbabayad pa lang ako nang may biglang mag-abot ng pera. Ako nang bahala, sabi ng lalaki sa tabi ko. At nanlaki ang mga mata ko nang bumaling ang paningin ko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ko. Ngumiti lang itong lalaki at iniwan na ako. Dumiretso ako sa puntod ni Papa at nagtambay ron ng ilang oras. Pa, alam ko naman na magagalit ka kung titiisin ko na si Mama. Kaya uuwi ako para sa'yo. Bulong ko bago tuluyang umuwi sa bahay. Kahit labag sa loob ko ay umuwi ako sa bahay. Ma, nasan yung pera ko? Nanggagalaiti kong tanong kay Mama habang kinakalkal ang damitan ko. Bukod sa nadatnan ko na napakagulot napakakalat ng bahay, hindi ko kinaya na nakahilata lang si Mama sa sofa, nagsa-cellphone at bihis dalaga. Malay ko, wisit ka. Gutom na ako, magluto ka na. Ngayon ka na nga lang umuwi, yayamutin mo pa ako. Please ma, yung pera ko. Tumigil ka nga Gia, ha? Aba ang lagay pinagnanakawan kita. Ang kapal mo ka mo. Ma, sino naman mangingialam nun ikaw lang naman ang narito sa bahay. Tumigil ka Gia, at baka hindi na ako makapagtimpe, masasampal talaga kita. Kung tutuusin, kulang pang buhay mo para maipambayad sa ipinangbuhay ko sa inyong magkapatid. Ma naman, halos wala nang natira sa akin. Nagtiwala ako na mag-ipon rito tapos ganito lang. Kasalanan ko ba na wala kang malaking kinikita? Kung nagtapos ka sana ng pagkakolehiyo mo noon, di sana may maayos kang trabaho. Talaga ma? Parang parehas lang kami ng sitwasyon ni ate ah. Sasagot ka pa? Ma, yung pera, inipon ko para buksan ulit ang tindahan ni Papa. Sumamo ko. Huwag ka na mag-abala, isinangla ko na yung tindahan. Maiksing sagot ni Mama. Halos manlumo ko nang marinig yun. Bakit ma? Pakialam mo. Akin yun at wala kang pakialam sa kung anong gagawin ko sa pag-aari ko. Napaupo na lang ako sa sobrang dismaya. Aalis na lang ako. Ikaw na bahala rito. Gutom na ako. Singhal ni Mama. 2 years akong hindi umuwi pero wala pa rin talagang pinagbago. Lagi na lang ganito. Pagod na bulong ko. Hindi ko na mapigilang maiyak. Parang gusto kong magbasag ng kung ano-ano. Kaso wala na akong mapupuntahan. Naglinis ako at nagluto na rin para kay Papa. At para iwas reklamo na mamaya si Mama. Nakatulog ako pagkatapos.
at takip silim na ako nagising. "Aba Gia, andito ka pala." Bati ng isang babae. Nagpa siya akong bisitahin ng tindahan kahit may iba ng pansamantalang ibang may-ari nito. "Manang Eva, hello po." "Oho, nahihirapan na akong huminga sa hangin ng syudad." "Palabiro ka pa rin, pero walang nagbago sa itsura mo ha. Ikaw mag-ayos-ayos ka naman." Sipat nito sa akin mula ulo hanggang paa, habang nagpapaypay ng mga ihaw-ihaw nito. "Mas dalaga pang tingnan ng mama mo kaysa sa'yo." "Ganun po ba? O sige ho." Naiiling na sabi ko pero humirit pa rin ito. "Nga pala, may boyfriend ka na ba? Sayang talaga kayo ni Charlie." "Meron ho." "O sige ho, may pupuntahan pa po ako." "Abat, sino naman? Kasama mo ba?" Napalunok naman ako ng laway dahil saang lupalop ko naman hahagilapin yung lalaki kagabi. Ang gwapo talaga ng bagong tindero ng tindahan nyo." Putol sa akin ni Manang Eva. Mula sa ihawan ni Manang Eva, tanaw ko ang isang lalaki na lumabas mula sa loob ng tindahan namin. Nakailang pikit pa ako para siguraduhin kung totoo ba ang nakikita ko. Tindero? Simula nang mabawi ng mama mong tindahan doon sa pinagkautangan niya, nabigla na lang kami na may gwapong lalaki ang naging tindero dyan. "Gia!" Sigaw nitong lalaki sa akin nang magtama ang aming paningin, kaya natigil si Manang Eva. Maski ako ay nanlaki ang mga mata nang wala sa sarili. Lumakad na ito papalapit sa akin. Paano? Utal-utal kong tanong. "Ang tagal mo naman lumabas. Antok ka pa ba, love? Kanina pa kita tinitingnan eh. Napasarap ng kwentuhan nyo." Sabi nito, saka umakbay sa akin. "Siya ba ang boyfriend mo?" Namamanghang tanong ni Manang Eva. Nag-aalangan na sagot ko. Saka naramdaman ko ang pagpisil nitong lalaki sa balikat ko. "Opo." "Ay abay, mga mare, si Gia palang jowa nitong si Tisoy." Sigaw ni Manang Eva. Kaya dagsa ang mga chismoso at chismosa. "Hello po, Trevor po ang pangalan ko." Nakipagkamay pa itong si Trevor. "Sige ho, mauna na kami." Hinigit na ako ni Trevor papunta sa tindahan at kita ko na grabe na ang bulungan ng mga iniwan naming grupo ng mga tao sa isawan ni Manang Eva. "Hoy teka, bitawan mo nga ako." At binitiwan naman niya ako at nagpaumuna ng maglakad. "Sumunod ka sa akin." Biglang seryoso niyang sabi. May kung anong malamig na hangin ang bumalot sa akin nang maisip kong bakit narito ang lalaki na ito sa tindahan namin. "Shucks!" Nanginginig na sabi ko at pilit na humakbang para sumunod rito kay Trevor. Kahit alam kong masasaktan lang ako, itutodo ko na. Tutal, wasak na rin lang naman ako. Sa loob ng storage room siya tumigil. Humarap siya sa akin at nakamamatay ang mga titig niya. "Magtanong ka," sabi niya. Hindi naman ako nakasagot agad dahil bukod sa hindi pa nagsisink in sa akin ng mga nangyayari kagabi at mga katakatakang pagtulong niya, natatakot ako na baka mamaya tama ang kutob ko. "Ba't andito ka sa tindahan namin?" Ngumisi siya bago nagsalita. "Oo, planado lahat ng paglapit ko sa'yo." Suminghal pa siya at hinigit ako sa loob. "Bitawan mo ko!" Singhal ko habang nagpupumiglas sa hawak niya. "Paano kung ayoko?" "Ano?" Gulong-gulo na tanong ko. Binitiwan niya ako at natigilan ako nang tumambad sa harapan ko ang mga pictures ni Mama kasama tong si Trevor. "Nakakatawa ka. Nakaparehas mo nga ang mama mo. Akala ko pa naman ay naiiba ka. Pero halik lang, nanghihina ka na. Wala ka rin kwenta kagaya ng mama mo." Sabi niya na punong-puno ng galit ang mga mata. Saka nagsimulang hubarin ang suot na damit. "Tumigil ka! Ano bang ginagawa mo? Hindi ba gusto mo naman? Tingnan natin kung mahina ka rin sa kama." Hindi ko na kinaya mga sinasabi niya, kaya sinampal ko na siya. "Lintik ka! Wala kang alam, ni ideya kung sino ako. Ikumpara mo na ako sa lahat, wag lang kay mama. Pero dahil sa halik kagabi, baka nga naging kagaya na ako ni mama. Kabit na rin ako." Pagkasabi ko nun ay hindi ko napigilang masuka. "Ang bababoy niyo!" sabi ko sa pagitan ng mga hingal ko.
Bangungot na hinalikan mo ko. Lumabas ako sa storage room at kumuha ng alak. Binuksan ko ito at straight na ininom. Pagkaubos ay binasag ko ang bote at kumuha ng isa pa. Lintik na yan. Sinira mo ang buhay namin. Namatay si Papa ng napakalungkot dahil sa'yo. Paghihinakit ko. Dahil malakas lang naman ang loob ko pag may nainom ako. Tapos, lahat ng pera kong naipon, sa'yo lang inubos ni Mama. Pagkatapos kong magbasagay, umuwi akong pagyewang-gewang sa bahay. Buisit ka! Malakas na sampal mula kay Mamang sumalubong sa akin. Natigilan ako pero sa mga oras na ito, wala akong ibang naiisip kung hindi ang umalis at bahala na. Nilagpasan ko lang si Mama pero hinigit niya ang buhok ko. Kararating mo pa lang pero nagkakalat ka na agad ng kung ano-anong balita. Galit na giit niya sa akin, saka mas hinigpitan pa ang hawak sa buhok ko. Bakit? May mali ba sa binabalita ko? Alam ko na sinasalba mo lang ang pagmumukha mo dahil sa nangyari sa inyo ni Charlie. Pero hindi sapat na rason yun para ipagkalat mo na boyfriend mo si Trevor. Nangisi tuloy ako. At bakit ma? Kanino ba siyang boyfriend? Sa'yo? Gigil na sagot ko pabalik na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tumigil ka. Alam ko na ma, matagal na. Hindi pa man namamatay si Papa. Tumahimik ka. Sa oras na may lumabas na balita tungkol rito at nalaman ng mga tao, lalo na ang lola mo, hindi kita mapapatawad pag may nangyaring masama. Ako na naman ang tatanggap ng mali. Hanggang kailan ako mananahimik? Sinira mo ng buhay natin, ma. Ano pa ba? Bakit? Takot na takot ka na mahusgahan na ang ginagalang na guro sa baryo natin. May minsan, hindi karapat dapat sa paggalang? Galit na galit si Mama at akma akong sasampalin ng may umawat rito. Trevor? Usal ni Mama. Tatanda ka niyan. Kain na tayo. Malambing na sabi ni Trevor at pansin ko ang pagbabago sa mood ni Mama. Sorry. O sige na, tara na, kakain na tayo. Maupo ka na't maghahain na ako. Malumanay na sabi ni Mama. Isasabay na ba natin siya? Sabi pa ni Trevor. Oo, sige. Napipilitang sagot ni Mama. Pinilit akong maupo ni Trevor. Sukang-suka ako sa panunood ng pagsisilbi ni Mama kay Trevor. Lintik na to. Kaya mo naman pala. Buong buhay ko, pinangarap ko na gumising isang araw na ipagluluto mo rin kami ni ate ng umagahan. Dahil malabo naman ang pananghalian at hapunan kasi parati kang wala. Pinangarap ko na hainan mo naman si Papa kahit minsan. Pero wala. Namatay siyang hindi mo man lang pinahalagahan ng pagsisilbi niya sa'yo. Bakit? Mas malaki ba yun kay Trevor? O dahil mas bata? Sabi ko, saka tumayo na't kinuhang maleta at bag ko. Bumalik ka sa mesa. Huwag kang bastos. Utos ni Mama. Sige na, Ma. Bago ko pa malimutan na ina kita, aalis na ako. At saan ka naman pupunta, ha? Baka nga nakatadhana na maging kabit na rin lang ako. Walang buhay na sabi ko. Pero lalabas pa lang ako ng pinto nang magsalita si Trevor. Kahit labag sa loob ko, hindi kita pwedeng paalisin. Kailangan kita rito para maitago namin ang relasyon namin. Ano? Naguguluhang tanong ko. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Maging asawa ko o maging tatay ako. Kita ko ang pagsama ng mukha ni Mama. Mga siraulo kayo. Gagawin mo o ipapakulong kita. Bakit? Napatunayan mo na ba na ako ang kumuha? Hindi. Pero sino naman ang maniniwala sa'yo? Napatawa na lang ako ng malala. Grabe naman to. Pinilit kong mabuhay ng maayos pero ito lang palang mapapala ko. Okay, hindi naman pwedeng ako lang masasaktan. Binitiwan ko ang maleta at bag ko saka lumapit kay Trevor. Hoy, Gia, hindi ka naman seryoso, di ba? Halatado ang pagsiselos ni Mama. Ngumisi naman ako at binaling ang tingin kay Mama. Dahil sa'yo, hindi ko natutunan maging masaya. Pero ngayong nakikita kong nagkakaganyan ka, shock
Shucks ma, ang saya. Kaya aasawahin kong kabit mo. Ayaw mo pa? Hindi nyo na kailangan pang mahiya sa mga tao pag andito si Trevor? Nag-walk out si mama at nagising na lang ako kinabukasan sa kama ko. Masakit ang ulo ko at walang lakas ang katawan. Sa wakas, nagising ka na rin. Bilisan mong maligo at magtatrabaho ka na. Sabi ni Trevor na ikinagulat ko. Kunot ang noo ko habang naalala ang mga nangyari kagabi. At sino ka ba para utusan ako? Sagot ko at binalot ang sarili ko ng kumot. Kung ano man ang sinabi ko kagabi, lasing lang ako. Aalis na, Ow! Baba mo ko! Sigaw ko na bigla na lang niya akong binuhat at binitbit papasok sa banyo. Saka ibinaba sa bathtub na punong-puno ng tubig. Buisit ka! Palahaw ko sa lamig. Lahat ng antok ko nawala at akma sanang tatayo nang pigilan niya ako. Simula ngayon, kung anong gusto ko, yun ang masusunod. At ikaw ang gusto ko. Sabi niya habang nakatingin sa mga mata ko. Ilang sentimetro lang ang layo mula sa mukha ko ng mukha niya. Hindi naman ako nakasagot. Umalis siya at sinarang pinto. Paglabas ko ay may nakahanda ng mga damit sa kama. Pero dahil matigas ang ulo ko, hindi yun ang isinuot ko. Talagang sinasagad mong bait ko ah. Naka-cross arms pang sabi ni Trevor paglabas ko ng kwarto. Wala na si mama. Siguro nakapasok na. Bakit ba? Pati ba naman pananamit ko ipakikialaman mo pa? Hinigit niya ako pabalik sa kwarto at sinimulang hubarin ang damit. Hoy, ano ba? Tumigil ka nga. May pupuntahan tayo ngayon. Magpapasalamat ka sa akin kung susuotin mo mga damit na inihanda ko. Seryoso ka? Labas ng bituka ko riyan oh. Gawin mo na lang o ako magbibihis ng damit sa'yo. Kaya kahit asiwa ay ginawa ko na lang sa takot na baka mamaya may gawin pang masama sa akin. Kita kong pumumula ng tenga ni Trevor paglabas ko. Kumain ka na. Sabi niya saka hinainan ako ng umagahan. Wag na, hindi ako sanay ng inaalagaan. Pwes, masanay ka na. Wisit ka talaga. Buntong hininga ko. Huling may naghain ng agahan sa akin ay noong buhay pa si Papa. At halos mabulunan na ako sa pagkain ng malasahan ko ang luto niya. Sarap no? Bahagyang tawa niya saka umupo sa harapan ko at sinabayan akong kumain. Hindi na ako umimik at inubos ng pagkain ko. Bilisan mo, ako na maghuhugas. Sabi ko sa kanya. Ako na maghuhugas, baka marumihan pa yung damit mo. Ikaw bahala, sabi ko at nag-toothbrush na. Pagkatapos niyang ilakang bahay ay bigla niya akong sinuotan ng helmet. Huwag mong sabihin na magmumotor tayo. Reklamo ko. Oo, bakit? Sa suot kong to? Kailangan malaman ng lahat na girlfriend kong pinakamagandang babae rito. Sabi niya, saka hinawakan ng kamay ko, papunta sa likurang bahay. May motor roon na napakalaki at mataas. Hindi naman problema ang taas dahil matangkad naman ako. Pero sa sitwasyon ko ngayon na kita ng kaluluwa ko, ewan ko na lang. Hindi naglaon ay nagbiyahe na kami. Pero saglit na tumigil sa ihawa ni Manang Eva. Hello po, o-order po sana ako ng 10 kilo na pork barbecue. Mamayang 12:00 po kailangan sa Nordic Beach, sabi ni Trevor. Tisoy? Sabi ni Manang Eva. Opo. Di si Gia yung kasama mo. Opo, sagot ni Trevor. Namumula pa ang mukha. Hi po. Nahihiyang bati ko habang nakakapit ng sobra sa likuran ng motor. Ang ganda mo. Sobrang saya ni Manang Eva. Hoy, ang ganda ni Gia oh. Sigaw nito ulit at nagsilapitan ng mga marites ng baryo. Nagkagulo na ang mga tao at nakangiting nagbiyahe si Trevor. San tayo? Tanong ko kay Trevor habang nasa biyahe. Basta. Hindi nga naglaon ay humina ng pagmamaneho niya at lumiko sa isang maliit na daan at tanaw ko ang malaking signboard na nasa isang arko. Nordic Beach? Pinatay ni Trevor ang motor at inalalayan akong bumaba. Good morning sir, andito na po pala sila. Bati ng isang lalaki na mukhang may lahi. Focus. Bigla siyang humarap sa akin
kaya natabunan ng sight ko kay Kuyang Pogi. Second rule, your eyes are only mine, sabi niya. Ha? Napapano ka? Ano to? Tantanan mo nga ako, nakakabwisit ka eh. May parul-rule ka pa. Oo, may rule-rule talaga. Dahil akong masusunod, hindi ba? O pwede naman kitang ipakulong. Sira ulo, bipolar ka ba? Hinigit na niya ako pagkaalis ng helmet. Maganda ang beach pero hindi ko pa nalaman na may beach resort pala rito sa barangay namin. Act normal, sabi niya sa akin habang naglalakad palapit sa isang grupo ng mga turista. Hindi naman ako nakasagot ng mapagtanto ko na sina Franco ang grupong lalapitan namin. Hi, welcome to the resort. Bati ni Trevor, saka iniabot ang kamay para makipag-shake hands. Kita ko ang pagkagulat ni Franco at Lizzie, saka itong mga tinuturing kong mga kaibigan. Lintik, ang saya nila. Siguro ako pang topic nila. Ramdam kong pagpisil ni Trevor sa kamay ko dahil namamawis na ito at nanginginig na. Gia? Gulat na sabi ni Franco. Hindi na pinansin ang kamay ni Trevor. You know my girlfriend? Usisa ni Trevor. Napatingin ako kay Trevor at sinipat ang mukha niya. Malabong hindi niya alam. Mas lalo na akong kinakabahan sa taong to. Masyado siyang maraming alam. Ah, oo. Ex-boyfriend niya ako. Ex-fiancé to be exact. Sabi ni Franco na hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Wow, what a coincidence. Kaya pala panay ang bastard dito sa akin eh. May boyfriend pala. Buti na lang nung tinanong ko siya kahapon, sinagot na rin ako. Finally, after 4 years. Napalunok ako ng laway. Pati 4 years alam niya? Tsk, ex-boyfriend lang. Hindi na ako nakapag-propose dahil may ginagawa kayong milagro ni Lizzie, diba? Nakakahiya pa sa abala. Sabi ko na lang. Tumawa si Trevor sa sinabi ko. Tumigil ka nga, walang nakakatawa. Wisit. Kita ko na nagsilakihan ang mga mata nila. Fine, I'm sorry. Natatawa pa rin ako kapag naiisip ko kahit ilang beses mo na nga ikwento. As the owner of the beach, personal ko pong gustong sabihin na mag-enjoy po kayo sa stay nyo. Sabi ni Trevor, saka pilit na inaabot ang kamay ni Franco para mag-shake hands. Tonight's dinner is on us. See you at my place. Kita ko ang mukha ni Lizzie at iba pa na hindi talaga makapaniwala. Maski ako man ay nagugulat sa mga nangyayari. Hindi siya mahirap. Naglakad na kami palayo at hindi talaga niya binibitawan ng mga kamay ko. Sa isang malaking beach house kami tumuloy at isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Trevor, umakyat ka na muna. Excited ng mama mo. Masayang salubong ng matanda. Teka, si Gian na ba ito? Opo, sagot ni Trevor. Mabilis akong niyakap ng matanda. Sa wakas, iha. Hinigit na ako ni Trevor papunta sa second floor ng mansyon na ito. Grabe sa laki pero more on natural ang interior niya. Beach mansion. Pagdating sa taas ay tumama agad ang mata ko sa isang babae na naka-wheelchair. Trevor? Tawag nito at pilit pinapaikot ang wheelchair paharap sa amin. Mabilis na lumapit si Trevor para alalayan ng babae. Hi ma! Anak, wisit ka. Bakit ngayon ka lang umuwi? Natawa ko ng slight dahil sa sinabi nito. Mukhang magkakasundo kami. Sorry ma, may kasama ako. Si Gia? Opo. Lalo na akong natakot. Buong pamilya niya, kilala ko? Hindi ho ako sinungaling na tao, kaya magsasabi na ako. Paano kilala niyo ko? Kung sakali mang planado to para sa pagpatay sa akin, at least naman ho alam ko kung bakit. Nagtawanan ng dalawa at mas lalo na akong kinabahan. Welcome iha, sabi ng ina ni Trevor. Ang tagal ka naming hinanap. Bakit ho? Tinulak ni Trevor ang wheelchair ng mama niya sa terrace na parang living area sa second floor. Maupo ka iha, sabi ng ina ni Trevor. Gusto ko nang tumakbo pero na-curious na ako. Hindi lang ikaw ang nawalan dahil sa problemang ginawa ng mama mo at papa ko. Pati kami, nasira ang buhay.
Paninimula ni Trevor, saka nagbaba ng alak sa center table. Mapapasabak ata ako Family friends ang pamilya natin. Magkaibigan ng papa mo't asawa ko. Madalas nga ay pumupunta kayo rito ng mga bata pa kayo. Kaso aloof ka talaga. Kaya siguro hindi mo kami natatandaan. Nagbago lang ang lahat nung nagloko na ang mama mo at asawa ko. Alam ko naman na ang mama mo nang pipiliin ng asawa ko. Pero ako itong si tanga. Nagmakaawa pa. Umaasa syempre. Buti na lang talaga't may batang sumagip sa akin noon. Kung hindi, patay na sana ako ngayon. Sabi pa niya, tama na ho. Kung ayaw sa atin, di wag. Natatawang kwento nitong ina ni Trevor. May kung anong mga flashbacks ang natrigger sa isipan ko at napasinghap na lang ako. Ikaw yung tangang babae na umiiyak sa gitna ng kalsada sa tapat ng bahay namin? Oo, ako nga yun. Taon nang inilaban ko at ng papa mo para masagip ang kanikanyang pamilya. Kaso wala Ay nako. Wow, may pakinabang na pala ako sa mundo ngayon. Nag-aalinlangan na sabi ko habang napapadalas ang pag-inom. No wonder, galit na galit ka kay mama. Malungkot na sabi ko, saka ibinaling ang tingin kay Trevor. Pagkamatay ni papa, ako naman ang nilandi ng mama mo. Anong nakakatuwa ron? Sabat ni Trevor. Bakit nagtitiis ka? Nasa mama mong titulo nitong resort. Kaya kahit nasusuka ako, kailangan ko siyang pakisamahan. Pairap na sabi ni Trevor. Bakit na kay mama? Half owner ang papa mo sa resort. Pero nang malaman niyang ginawa ng mama mo at papa ko, yung kaparte niya, inilipat sa inyo ng ate mo. Nung una, gustong gusto ni Trevor na gumante. Pero sa ilang taon na kasusunod niya sa inyo, biglang nagbagong isip. Baka na-in-love na sa'yo. Tukso nito kay Trevor. Binili pa nga ang tindahan niyo para lang hindi mawala sa inyo. Dahil alam niyang ayaw mong mawala yon. Natahimik ako't uminom na lang ng uminom. Buong buhay ko, sinisisi ko ang pamilya nila. At buong pag-aakala ko na si Trevor ang kabit. Biktima nga rin pala sila. Nakakatawa na may karapatan talaga siya na maging salbahe sa akin. Nakakahiya pala ako. Sabi ko nang bigla na wala sa sarili. Uuwi na ako. Hindi, dito ka lang. May dinner pa mamaya, diba? Pigil ni Trevor. Bumuntong hininga ako. Natatalo na naman ako ng konsensya ko. O sige, hanggang mabawi mo lang ang titulo tapos aalis na ako. Sabi ni Gia na talagang umiikot na sa kalasingan. Kinagabihan, wala na talaga akong maunawaan. Saan ka pupunta? Dinig kong tanong ni Trevor. Maliligo ako sa pool para mawalang lasing ko. Ungot ko. Teka, sasamahan na kita. Hindi, wag na. Kaya ko na. Kanina pa kasi nagkakasiyahan, kaya wala nang makakapansin kung maliligo ako. Marami ring dumating na ibang bisita. Malabo na ang ulirat ko kaya hindi na halos ako nakakain. Dama kong paglubog ko sa pool dito sa beach house. Kaso nang makaahon ako, nagulat ako nang hawakan ni Franco ang bewang ko. Hindi ko alam kung paano mo nagawa, pero okay na. Hindi ka naman ang you're hot. At oo, nagsiselos ako. Ha? Naguguluhang tanong ko. Bitiwan mo nga ako. Kung ginawa mo to agad, edi sana wala tayong naging problema. Sira ulo, alis! Sinubukan ko siyang itaboy, pero wala talaga. Ayaw niyang magpaawat. That's enough. Umalis na kayo kung guguluhin mo lang ang girlfriend ko. Narinig kong sigaw ni Trevor, saka tumalo na rin sa pool. Nawawala naman ng konti ang tama ko, kaya kita ko na nagsisialisa na nga ang karamihan. Maya-maya'y naramdaman ko ang isang tela na bumalot sa akin. Rule number 3, your body is mine only. Sinserong sabi ni Trevor habang nakatitig nang nakakalunod sa mga mata ko. Muta mo, sagot ko, saka tumawa. Huwag mo nga akong ini-English, ha? Seryoso ko, sabi niya, saka hinalikan ako. Mabilis na halik lamang. Ba't mo ginawa yun?
Sabi ko, saka umahon sa pool at humihingal. Ayaw mo ba? Tanong niya na nanatili sa pool. Ang kapal mo. Huwag mo akong igagaya sa iba dahil sa asawa ko lang ibibigay ang lahat-lahat. Wow, parang hindi ka naman nag-enjoy last time. Kasi lasing ako. Kung ayaw mo ng gulo, may requirement din ako. O sige, ano ba yun? Walang jugjug, alam mo na. Ngumisi ako at umalis na para magpatuyo. Kinabukasan, nagising ako na napakasakit ng katawan. Paglabas ko, wala ni isang tao sa beach house. Kaya umuwi na ako sa bahay. Hindi na ako nagpaalam kay Trevor. Bahala siya sa buhay niya. Ayos ah. Saan ka natulog? Bungad sa akin ni Mama. Hindi naman ako nag-react dahil halatang namumugto ang mga mata niya. Anong problema? Tanong ko. Wala kang pakialam. Huwag kang abusado ah. Kahit nakikiusap kami sa'yo. Ma, sana matauhan ka kung talagang gusto ka ng isang tao. Porket magandang trato sa'yo, hindi ibig sabihin nun, gusto ka na. Sabi ko, at tuluyan ng pumasok dahil umiiwas ako sa gulo. Dinig ko ang pag-alis ni Mama at nagsinop na ng bahay. Gia! Tawag ng isang pamilyar na boses. Pagbukas ko, ay halos mapatalan ako sa saya. Jiro! Kamusta? Pinatuloy ko ang kaibigan ko. Wala namang bago. Malas pa rin ako. Seryoso? Oo, mas malas pa nga ngayon. Hindi ko inakalang mamalasin ako ng ganito. Gusto mo ba ng trabaho? Totoo? Excited na tanong ko. Oo. Yung business na sinabi mo sa akin dati, maganda ng takbo nito. Kaya nung nabalitaan kong andito ka at nawalan ka nga ng trabaho, naisip ko na isama ka. Tutal, ideya mo naman yon. Wow! Game ako! Kakaiba ka naman namit ngayon ah. Okay lang ba? Maganda ka naman sa lahat, pero parang mas bagay sa'yo yung dati mong style. Simple at mukhang komportable ka. Hindi ka magtatrabaho. Biglang sabat ni Trevor na lumabas mula sa kwarto ni Mama. Parang sumalok ang sikmura ko. Sino siya? Tanong ni Jiro. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang magsalita na naman si Trevor. Boyfriend ni Gia. Bukod sa nararamdaman kong hindi maunawaan na inis, naalala ko si Mama kanina. Galit ako sa kanya pero wala naman akong ibang hiling na mahanap niya ang kasiyahan niya. Masakit para sa anak na nasasaktan ng magulang nila, kahit anong klaseng magulang pa sila. Magpapalit lang ako, Jiro. Pwede naman sigurong magsimula na ako ngayon? Pagbabaliwala ko kay Trevor. Tumango lang si Jiro at pumasok na ako sa kwarto. Anong ginagawa mo? Galit na singhal sa akin ni Trevor nang sumunod siya at isinara ang pinto. Magtatrabaho ako. Diba? Sabi ko. Kailangan ko ng buhay pagkatapos nito. Sabi ko, saka pumasok na sa banyo para magpalit ng usual attire ko na loose shirt at loose pants. Okay lang ba sa boyfriend mo? Usisa ni Jiro nang umangkas ako sa dala niyang motor. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Okay lang ba sa boyfriend mo? College days nag-away pa kayo dahil sa akin. Lipas na yun, Gia. Okay na si Chris. Alam naman niyang siya lang eh. O edi sana all. Delivery ang trabaho namin. Buong maghapon, halos hindi kami nakapagpahinga sa lakas ng business nila Jiro. Last delivery, Nordic Beach. Pinakyaw na lahat ng siopaw natin. Masayang announce ng jowa ni Jiro. Wow! Naiilang na sabi ko. Sige babe, i-prepare nyo na at ihahanda na namin ni Gia. Sabi ni Jiro, saka inabutan ako ng merienda. Salamat, sabi ko. Ano nangyari sa inyo ni Franco? Ayaw sa hindi corny. Ha? Boring daw ako. Hindi lang ako corny. Hay nako Gia, bakit ba? Naghatid na kami sa Nordic Beach at nagulat ako sa sumalubong sa amin. Kung hindi ka ayaw sa trabaho mo, araw-araw kong papakyawin ng mga tinda nyo at dito sa Nordic Beach ko ipapadeliver. Sabi ni Trevor na mukhang tigang na sa kakaintay. Di mas okay, sige na bayaran mo na. Sabi ko, saka inabot ang mga box. Gia! Sigaw ni Trevor.
Thank you for purchasing our food. Last delivery na po ito, kaya dito na si Gia. Sabi naman ni Jiro at kinindatan ako. Naikwento ko na kay Jiro lahat habang nagbabiyahe kami papunta rito sa Nordic. Oh, okay na raw. Gusto ko siya, madaling kausap. Sabi ni Trevor na nakipagkamay pa kay Jiro. Saka nagbigay ng bayad na napakalaki ng tip. Hoy, wag mo akong daanin sa yaman ha. Mayabang lang ako. Isnab ni Trevor at hinigit na ako. Bitaw, uuwi na ako at magpapahinga. Simula bukas, wala ka ng trabaho. Ando ng assistant ko para kuning partner at supplier dito, ang mga kaibigan mo. Kaya hindi mo na kailangan magtrabaho. Kailangan ko ng pera. Bibilhin ko sa iyo yung tindahan ni Papa. Marry me then. Walang kagatol-gatol na sabi ni Trevor. May kung anong kirot ang tumama sa puso ko dahil kay Mama. Ayoko. Wow, rejected agad. Okay, kung ayaw mo, dito ka magtrabaho. Magkano sahod? 50,000 a month. Magkano ba yung tindahan ni Papa? Libre na yun kung mananatili ka sa akin. Yung seryoso naman, Trevor. 350,000 pesos. That's approximately 7 months with me. Or you can extend kung gusto mong may maipon. Fine, deal. Ano bang trabaho ko? Aid ni Mama. Lahat ng kailangan niya, aalalayan mo siya. Uuwi ka lang paggabi para naman hindi mahalata ng mga tao na may kung anong nangyayari. Ayaw ko rin naman na ma-issue ko. Madamay pa tong reputasyon ng resort ko dahil pumatol ako sa kagaya ng mama mo. Maghinay-hinay ka naman sa sinasabi mo. Tao pa rin naman si Mama. Come on, Gia. Kung sana, minahal ka ng mama mo kahit minsan, baka pag-isipan mo pang itrato siya ng ayos. Kaso hindi eh. Natahimik na lang ako para hindi na humaba pang usapan. Inubos na lang namin ang maghapon sa pagtuturo niya ng mga daily routines ng mama niya, ang mga gamot at marami pa. Umuwi kami ng sabay nang hindi nag-iimikan. Pagdating namin sa bahay, busy si Mama sa schoolworks nila, kaya makalat na ulit ang bahay. Pumasok ka na, ako na maglilinis. Tatawagin na lang kita pagkakain na. Sabi agad ni Trevor sa akin. Ako na. Tumingin ng masama si Trevor, kaya pumasok na ako sa kwarto. Para akong nauupo sa kwarto habang naririnig ang mga masasayang tawa ni Mama. Hindi ko maisip na isang umaga, malalaman niya na walang totoo sa pinapakita ni Trevor. Nakatulog ako at hindi ko namalayan ng oras. Sobrang kalam na ng sikmura ko nang magising ako. Huwag ngayon, Trev. Baka magising si Gia. Dinig kong sabi ni Mama. Ay, ano naman? Sabi ni Trevor. Yung dibdib ko, parang sasabog. Hindi naman kasi ako tanga para hindi malaman kung anong gagawin nila. Nasusuka ako na ewan. Pero sa tunog kasi ni Trevor, parang gusto rin niya. Takte ang gutom. Ungot ko habang pinipigil ang kalam ng tiyan ko. Lumabas ako ng bintana mula sa kwarto ko at naghanap ng makakainan sa takot na maistorbo ko sila o dahil ayaw ko nang marinig kung ano man ang gagawin nila. Gia? Agad akong napalingon sa tumawag sa akin. Charlie? Bakit nasa labas ka pa 10 oras na ng gabi? Nagugutom. Maiksi kong sagot. Parehas tayo. Tara, bukas pang ihawan ni Manang Eva. Ngumiti naman ako bago tumango na lang. Hinayaan ko na lang ang mga ususerong mukha ni Manang Eva nang makita kami ni Charlie na magkasama. Tulid pa rin ba ng dati? Tanong ni Manang Eva. Opo, sagot ni Charlie, saka kumuha ng mga baso at tubig. Pigaan ko naman ng sili? Tanong pa ni Charlie habang hinahanda ang plato ko. O sige, salamat. Kamusta ka nga pala? Okay lang. Malamlam na sagot ko. Nagbakasyon ako ngayon dahil birthday ng kapatid ko. Hindi ko na sinama sila Jane dahil may pasok. So, aalis ka rin bukas. Mag-e-extend ako. Oh, Charlie ah. Gagi, tanggap ko na may boyfriend ka na. At masaya ako para sa'yo. Yun lang ang usap-usapan dito. Ganun ba? Kwento ka naman tungkol sa inyo. Pwede ba? Naiiyak na sabi ko. Nakakatanga tong pakiramdam ko.
Para akong nakikihati sa wala na hindi ako sigurado. Best friend ko si Chally, kaya sa kanya lang naman ako nakakahinga ng sama ng loob. Inom tayo pagkatapos nito ayokong umuwi sabi ko, at alam kong gets na ni Chally yon. Hindi naglaon ay nagkatuwaan na kami ni Chally sa tabing dagat. Sa kabilang side ng barangay, nag-joyride pa kami bago tumambay sa dagat. Ayokong maging kabit pero lintik na yan. Dun din palang laglag ko. Anong ibig mo sabihin? Mahinahon na tanong ni Chally. Kinuwento ko ng lahat. Bahala na. Para na kasing sasabog ang dibdib ko kung kikimkimin ko na lang. Ano ka ba naman, Gia? Ano bang ginagawa mo? May mas maganda akong inaalok sa'yo tapos ganito lang ang malalaman ko? Nagagalit na si Chally. Di, kabit pa rin ako. Hindi naman ganito. Hindi ang trato sa'yo ay parang hindi tao. Ramdam ko ang gigil sa bawat salita ni Chally. Pare-pareho naman kayo na ganun ang trato sa akin, di ba? Ba't mo ako iniwanan nun? Di ba? Ganun din? Pero hindi naman kasing lala ng nakakasukong sitwasyon mo ngayon. Huwag mong sabihin na nagpapagalaw ka na sa hayop na yun. Wawa, paayaw-ayaw ko pa sa akin tapos. Hindi ko na pinatapos. Sinampal ko na si Chally. Chally, kilala mo ko. Ang tanging meron lang ako, dignidad. Wala naman kasi akong diploma o mag-arang trabaho. Ngayon ba sa ginagawa mong yan, meron ka pa bang dignidad? Totoo naman si Chally. Wala ngang jugjug pero ganito naman. Umalis na lang ako at nilakad ang kahabaan nitong dagat hanggang makarating sa resort ni Trevor. Bumagsak ako sa buhangin sa sobrang lungkot, pagod at kalasingan bago nawala ng malay. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Sinalikop ko na lang na sumang-ayon na lang sa mga plano ni Trevor. Nagtiis na rin lang ako dahil hindi ko aakalain na makakaramdam ako ng kalinga ng isang ina mula sa mami ni Trevor. Walang kahit anong kapalit. Tinuring niya akong anak at higit pa sa inaasam ko. Kamusta? Biglang tanong sa akin ng mama ni Trevor pagkatapos ng usual routine namin sa umaga. Okay lang ho. Hindi ka okay, anak. Hindi ikaw yung Gia na nakilala ko nung una kang dalhin rito ni Trevor. Nagbabago po ang tao. Mag-e-extend ka pa ba? Hindi na ho. Tatapusin ko na lang po talaga tong kontrata ko kay Trevor at aalis na ako. Aalis? Hindi mo na ba bibilhin ang tindahan ng papa mo? Bala ko pong mag-aral kahit matanda na. Bahala na. Tatapusin ko pong kinuha ko sa college. Maganda yan, anak. Masaya ko. Salamat, Nay. Mas salamat, anak, dahil nanatili ka pa rin. Kahit hindi naman totoo ang kontratang na pinirmahan nyo. At kahit nakuha na ni Trevor ang titulo ay nanatili ka pa rin para alagaan ako. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ano ho? Kita ko rin ang gulat sa mata ng mama ni Trevor. Anak, hindi ba sinasabi ni Trevor? Nabagsak kong hawak kong tray ng mga gamot at madaling sumuka. Nay, niloko lang ako ni Trevor. Sabi ko habang dalisdis na ang mga luha ko. Ilang buwan na rin pero patuloy pa rin si Trevor sa ginagawa niya kay mama. Sira ulo mo. Gigil na duro ko kay Trevor nang biglang sumulpot sa likod ng kanyang ina. Hindi naman siya umimik. Hanggang kailan mo ako pagmumukhaing tanga? Lintik ka. Malalaman lahat to ni mama. Subukan mo. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa galit na ekspresyon ng mukha niya. Nakakasuka ka, sabi ko at umalis na. May nakalimutan nga pala ako. Sinampal ko ulit siya. Para yun sa mama ko. Bitbit ang naipon kong pera at konting damit. Lumipad na ako papuntang Italy. Naprosesa ko naman na ang lahat kaya madali na. Inantay ko nilang na matapos ang legal na kontrata na peke naman pala. Lumipas ang mahigit 3 taon. Nag-adjust naman agad ako sa buhay ko sa Italy. Maraming Pinoy at malalim na rin akong magsalita ng lengguwahe nila. Kaya hindi mahirap. Wake up, Gia! Nagising ako sa marahan na pag-uyog sa akin. Shucks, anong oras na? Wala sa sariling tanong ko nang mapansin na umaga na pala. Mag-i-8 na. Sagot nitong batang lalaki sa harapan ko. Si Theo, ang anak ni Ate Feli.
Gia, malilate ka na. Nagluto na ako ng umagahan para sa'yo. Maligo't magbihis ka na, bilis! Sabi ni Ate Feli na tinutuluyan ko rito sa Italy. Mabilis akong kumilos dahil graduation day ko na. Natapos ko rin ang degree ko sa architecture. Akala ko talaga hindi ko na matatapos. Pero ang pamilya ni Ate Feli, hindi ako sinukuan. Paano? Napuyat na naman kagabi yan. Ba naman gagraduate na't lahat. Nagtrabaho pa kagabi sa pizzeria. Sabi naman ng asawa ni Ate Feli. Sayang sabi ko. Buti ka mo yung katrabaho mo na walang sawang naghahatid sa'yo sa loob ng 3 taon. Hinatid ka na naman kagabi. Iiling-iling na sabi nito habang inaayos ang susuotin kong damit. Teka, ang ganda naman ng damit na yan. Gulat na sabi ko, pag-iiba ng usapan. Deserve mo ng magandang damit. Congrats, Gia! Masayang sabi ni Ate Feli. Halos maiyak naman ako. Gumawa pa ng banner sina Ate Feli nang tawagin na ako sa stage. Paglabas ng event hall, nagulat ako nang makita ko si Mama, si Chally, at ang mami ni Trevor. Surprise, Iha! Tapik ni Ate Feli sa balikat ko. Inabutan ako ng bulaklak ni Chally at isa-isa silang yumakap sa akin. Paano? Kasama mo ba si Jane? Masayang tanong ko kay Chally. Hiwalay na kami, Gia. At hindi ko akalain na mas magiging maayos pang samahan namin bilang magulang sa anak namin. Ngayong hiwalay naman na kami. Sabi ni Chally. Ganun ba? Congrats kung ganun. Sabi ko, saka ibinaling ang atensyon sa mama ni Trevor. Nay, nakakalakad ka na. Masayang yakap ko rito. Magaling ang nurse ko Congratulations anak. Si mama ang huling lumapit sa akin. Alam ko, walang sapat na salita para sabihin para makabawi sa lahat ng taon na sinaktan kita. Pero masaya ako na nagpilit ka na makatapos. May magiging maayos ka ng buhay. Sabi ni mama. Yumakap naman ako. Wala na yun ma. Alam mo ba, wala akong hiniling kung hindi matuto kang magmahal. Sabi ko nga, kahit hindi na kami, kahit hindi na si Papa, basta matuto ka. Kaya masaya ako na natuto kang magmahal kay Trevor. Sorry Gia. Okay na ma. O siya sige, pumunta ka na dun sa graduation party mo. Sabi ni mama. Ay naku ma, matutulog na lang ako sa bahay. Deserve kong magpahinga. Pumunta ka na. Eto naipon ko yan. Waldasin mo dahil deserve mo. Sabi ni mama. Ma, hindi na. Sa'yo na yan. Kaso, nagpumilit pa rin si mama. At nagkaisa pa na ihatid ako sa graduation party. Huwag kang uuwi nang walang kasama. Sigaw ni mama. Saka naghalakhakan sila sa loob ng kotse. Pero dahil ang plano ko talaga'y matulog sa araw na ito, nakihalubilo lang ako ng very light. Nagpa-picture para may proof at nagtago na sa CR. Buti na lang at magandang CR dito sa Italy. Kahit matulog ka, carry lang. Pinili kong magkulong sa second floor CR dahil malamang sa malamang marami ang gagamit sa first floor dahil doon ang event. At CR to ng library, kaya sure na sure ang tulog ko rito. Nilatag ko ang coat ko at kumuha ng mga libro para gawing unan. Ayos dito ka pa talaga dumayo. Napairap naman ako nang marinig ang boses na ayaw ko talagang marinig. Paki mo ba? Sabi ko, saka sumubsob na para matulog. Umalis ka at abala ka lang. 3 taon na Gia. Hindi pa rin ba sapat na mapatawad mo ko? Trevor please, sayangin mo na lang ang pera mo sa ibang bagay. Ayoko, sa'yo lang. Buisit. Gia, ginawa ko lang yun sa takot na baka iwan mo ko pag nalaman mong nakuha ko na ang titulo. Pero wala kaming ginagawa ng mama mo. Nagkikwentuhan lang kami tungkol sa'yo. Okay na nga, diba? Bakit ayaw mo pa rin akong patawarin? Sino bang may sabi na hindi? Tumingin ako kay Trevor na halatang namumula na ang mukha. Totoo? Hindi biro ang sinakripisyo mong oras sa akin, sa amin. Sino bang matigas ang hindi lalambot doon? Lahat ng mga kailangan at suporta ko habang nag-aaral at ang tagal kong tiniis si Trevor para naman maging deserving ako para sa kanya. Sorry, so pwede na ba tayo? Tinatanong pa ba yun? Wala na ring rules. Sabi ko, saka sumunggab sa kanya. 3 years.
Aba, gulo to. Pero pinigil niya ako. Nababali ang rules pero ang requirement yun. Gawin natin ng tama. Total, naghintay na rin lang naman na tayo. So marry me, Gia, and I'll give you the greatest jugjug of your life. Okay, usapan niya na. Napilitan ka pa yata ah. Salamat, Trevor. Salamat sa lahat. Wakas.